أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng mga Muslim sa buong kapuluan at sa mga hindi pa Muslim ay magandang araw pong muli sa inyong lahat. Ngayon po ay ating tatalakayin ang isang mahalagang bagay na aking na-discovery sa Islam. Ang apat na uri na napakahalagang pagkalikha sa tao or maka-relihiyon or maka-milagro na pagkalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao. Apat na mahalagang bagay o uri ng pagkalikha. Hindi lingid sa atin, mga kapatid at mga kaibigan, mga kababayan, na dito sa ating bansa, lalong-lalo sa Pilipinas, na kung saan ay kinikilala si Jesus, si Isa alayhi salam, bilang Diyos. Sinasamba bilang anak ng Diyos at isa sa tatlong persona ng pagka-Diyos. Sa kadahilanan, siya ay nilikha ng ating Panginoon na walang tatay. So, sinasabi, siya ay anak ng Diyos. Ngayon ay lilinawin po natin ang mga bagay na ito na siyang aking na-discovery dito sa Islam. Unang-una na pagkalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao ay ang pagkalikha kay Nabi Adam alayhi salam. Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah An-Nisa, sa Surah An-Nisa, chapter 4, verse 1. Ano ang sabi doon? Sa pinakamalapit na ibig sabihin. Sabi dito, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, sa pinakamalapit na ibig sabihin sa Tagalog, o kayo mga tao o sangkatauhan, matakot kayo sa Allah, matakot kayo sa inyong Panginoon na lumikha mula sa isang tao. At ito ay si Adam, kauna-unahang nilikha ng Allah na makamilagro ay si Propeta Adam. Si Nabi Adam, alayhi wassalatu wassalam, ay nilikha ng Allah na walang nanay, walang tatay. Okay? Isa-isahin po natin. Nilikha ang unang tao, walang nanay, walang tatay. Pero tandaan po natin mabuti, walang nagsabi sa kapanahonan niya at hanggang sa ngayon na si Propeta Adam ay anak ng Diyos. Okay? Lilinawin pa natin mabuti. Nilikha si Propeta Adam, walang nanay, walang tatay. Nilikha siya mula sa lupa. Ang ating pinaka-magulang, ang pinakaunang tao na nilikha, ay nilikha mula sa lupa. Subhanallah. Kita nyo, napakalinaw na sinabi sa Al-Quran. Chapter 4, verse 1. Yan ang unang-unang milagro na pagkalikha ng ating Panginoon sa tao. Nilikha na walang nanay, walang tatay. At hindi siya nilikha na sanggol, kundi siya ay isang malaking tao. Ayon sa mga tafsir ng mga ulama, si Propeta Adam ay 16 na diraan, sabihin 16 bisig dira, 16 na braso. May isa, ito yung pinakadira, itong braso. Yan. So higanti siya, si mataas, mga siguro mga 4 floor or more than pa. Yun ang ibig sabihin niya, mga kapatid. Yan ang kauna-unahan na pagkalikha. Okay? Tandaan natin, walang nanay, walang tatay, pero hindi sinabi, walang nagsabi, walang nagsumamba bilang anak ng Diyos. Nilinawin lang natin yan. Ang pangalawang pagkalikha, ang sabi dito, wa khalaqa minha zawjaha. Ayan. At ano ang sinabi doon?
pangalawang uri ng pagkalikha ng ating Panginoon sa tao ay ang paghalikha niya kay Hawa o kay Eva, ang asawa ni Propeta Adam. Ano ang sabi? Wa khalaqa minha zawjaha. At nilikha namin si Eva mula sa lalaki. Okay? Nilikha mula kay Propeta Adam. Nilikha, kinuha dito mula sa isang ribs o sa isang tadyang ni Propeta Adam. Ito ay kinuha at ginawang babae. Subhanallah. Kita nyo mga milagro. Nilikha ang babae mula sa lalaki, walang babae. Ngunit, walang nagsabi, magsimula noon hanggang sa ngayon, na si Eva ay anak ng Diyos. Tandaan natin mabuti, napakabigat ng pagkakalikha na ito. Pangalawang pagkalikha yan. Ang pangalawang pagkalikha, ang sabi doon, wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan kathira wa nisaa. Pangatlong uri ng pagkakalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tayo. Nagkaroon tayo ng nanay at ng tatay. Sabi, lumikha ang Allah ng maraming kalalakihan at kababaihan. Kung ang isang mag-asawa ay nagtalik at binigyan ito ng pahintulutan ng Allah, ang sperm ng lalaki at ang sperm ng babae, pag ito ay pinagsama at pinahintulutan ng Allah na mabuhay, walang makakapigil sa kanya. Sabihin, ang Allah ang nagtatakda ng lahat ng bagay. Nilikha ng Allah ang maraming kalalakihan at kababaihan. Mayroon ng nanay at mayroong tatay. Tandaan natin mabuti, yan ay isa sa mga makamilagro na pagkakalikha. Bakit natin tinatalakay ang bagay nito? Dahil para malaman nating mabuti at maunawaan na si Jesus ay nilikha ng Allah katulad din ng pagkakalikha sa tao. Ang pagkakaiba nga lang ay yung mga makamilagrong pagkakalikha. Una nilikha ng Allah si Nabi Adam, pangalawa si Eva, ang kanyang asawa, pangatlo ay mayroon ng tatay at may tatay, maraming kalakihan at kababaihan. At ano yung pang-apat na uri ng pagkalikha? Basahin natin dito sa Surah Imran, chapter 3, verse 50. Okay? Ano ang pagkalikha? Ano ang pagkasabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ito ang isa sa lagi nating tatandaan na itinala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran, itinalaga or sinabi ng Allah, ipinaliwanag ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa surah na ito, sa chapter na ito, ng chapter 3, verse 50, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano sabi dito? Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Subhanallah. Kita nyo, ang pagkahalikha daw kay Jesus, kay Isa, ay katulad ng pagkalikha kay Adam. Ano ang sabi doon? Khalaqahu min turab. Nilikha ng Allah si Propeta Adam mula sa lupa. Khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ito ay dinadahan-dahan natin para mas malinaw. Sabi doon, ang pagkalikha kay Jesus, kay Isa alayhi salam, ay katulad ng pagkalikha kay Adam. Si Adam ay nilikha mula sa lupa. Sinabi niya, mangyari, maging Adam ka at naging si Adam, naging tao. Okay? Ang pagkakaiba lamang ng pagkakalikha kay Propeta Adam at saka kay Isa, alayhi salam, kay Jesus, si Nabi Adam, walang nanay, walang tatay. Pero si Jesus, may nanay, walang tatay. So ito ay mga makamilagro na pagkalikha sa tao. Kaya dito ay mauunawa nating mabuti
na bakit sinabi natin na si Jesus anak ng Diyos. Samantalang kung tutuusin, mas mabigat ang pagkalikha ng Allah kay Nabi Adam kaysa kay Jesus. Si Jesus may nanay, walang tatay. Pero si Adam, walang nanay, walang tatay. Yun ang kaibahan. Ngunit, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagkalikha kay Jesus ay katulad ng pagkalikha kay Adam. Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Al-haqqu min rabbik, fala takum minal mumtarin. Ito ang tunay na kasaysayan. Ito ang katotohanan sa buhay ni Jesus. Inshallah, huwag tayong mapabilang. Ito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Muhammad, huwag kang mapabilang sa mga tao na nagkakaroon ng pagdududa patungkol sa pagkalikha kay Isa alayhi wassalatu wassalam. At inshallah, huwag din tayo mapabilang doon sa mga taong nagkakaroon ng pagdududa sa pagkalikha kay Jesus bilang walang tatay. Dahil kung meron nga na dapat tawaging anak, ay mas mabigat ang pagkalikha kay Nabi Adam, yung nanay walang tatay. Okay? So yan ang ibig sabihin mga kapatid, na napakalinaw na sinabi ng ating Panginoon, nilinaw ng Quran, at wala nang ibang mapanghahawakan pa na nakasulatan o revelasyon na hindi nagbabago. Ito ang Al-Quran, ang salita ng Allah, na kung saan ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, huwag tayong mapabilang sa mga taong nagkakaroon ng doubt, pagdududa patungkol sa pagkalikha kay Isa alayhi salam. Ang katotohanan, siya ay tao, siya ay kumakain, natutulog at mamamatay. Siya ay minamahal, ginagalang ng mga Muslim bilang sugo, propeta, alipin lamang ng Allah. Wala silang pagkakaiba ni Nabi Musa, ni Nuh, ni Abraham, at mga naunang pang propeta sa kanya. Wala silang pagkakaiba. Yan ang tamang pagkilala sa kanya, at yan ang pagkilala ng mga Muslim sa kanya. Ilagay natin siya sa tama na kalalagay niya. Huwag nating sobrahan. Huwag tayong gumawa ng anumang bagay na walang sapat na katibayan at walang sapat na kaalaman. Maliligaw ka talaga ng landas. Kaya nagkawindang-windang ang mga tao sa kaalaman dahil sa mga tagapagturo ng mga tagapagturo na ito lamang ang ginamit. Knowledge without action. Sabihin, kaalaman na walang, action without knowledge. Sorry. Sabihin, gumagawa sila ng mga gawain na walang sapat na kaalaman. Okay? So, inshallah, nakapulot muli tayo ng mga aral at kaalaman patungkol sa buhay ni Jesus. Ito ang katotohanan at huwag nating sobrahan. Inshallah, sa mga sunod pang episode ay makikita-kita tayo muli. Ito naman ang programa na nadiskubre ko sa Islam. Inshallah, pag mayroong knowledge at saka action, ito ang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.